Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa nagabos ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan sa tuwing mga barata sa lado lokal. Rapid formulation sa Bicol, pinagapunan na kada PRDP RPCO 5. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Sarong persona dako pa sa gidibong draga bypass sa operation sa probinsya kan Camarines Sur. PRO5 nakakumpiskar need badil sa implementasyon kan primerong aldaw kan ganban. Iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal. Notice for violation o kasong pagbalga sa pagtaunin na mga relief nakatalaan na itao ki Congressman na Bordado kan opisina kan DSWD. DSWD nagkumpirmar na naigwanin na balga o violation na si Gabi Bordado sa pagsaray asin na pagtago kan mga food facts na ipigtao kan DSWD Kibordado para mana sa mga residentes kan Naga asin 3rd District Camarines Sur. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Magandang araw mga kaibigan. Narito ang mga benepisyo ng pag-inom ng iBerry araw-araw. Taglay ng iBerry ang natural na sangkap ng iBright extract at bilberry berries. Sa may malabong mata dahil sa diabetes, eye strain dahil sa PC at gadgets. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. iBerry, ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Mga tugang luwata, marhay na aga. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kita na sa tuyang mga barata sa lado lokal. Matrayong pong naisagibo kan Department of Social Welfare and Development DSWD PELDA Office Regional Office No. 5 Bicol Region. An ikalimang POD Redemption Activity sa irarom kan Mayong Gutom Program o Walang Gutong Program na nagduduhol nin ayuda sa ginatus na mga pamilya sa probinsya kan Camarines Sur. O bayato kada sambit ng programang ini, iyon na labanan ang kagutuman asin siguraduhon ang seguridad ni na pagkakan kan mga Pilipino sa nasambit ng aktibidad. Natauan na mga panginot na pangangaipo sa pagkakanda ang mga benepisyaryo gikan sa banwaan kan Batu, Naga City, Camarines Sur. Pinagkakarkulong aabuton sa 577 na pamilya ang target sa Naga City, mantang 327 na pamilya man duman sa banwaan kan Batu, Camarines Sur. Ang lakdang na ini ana nakapokus sa pagdulnin suporta sa mga pamilya na nangangaipo asin na nakakamati nin grabing pagtios sa kawaran nin bastanting pagkakana sa tabang kan pakikipagtabangan sa mga lokal na gobyerno asin komunidad. Siniguro na mayong gutom program na epektibo ana marikas na maiduhol ana nasabing mga ayuda. Padagos man na pinapatibay kan tarabang-tabang na pagiro kan mga kasusyo asin na stakeholders na obetong magbilog nin mas maraya na komunidad nagdadanay na determinado ang nasambit ng programa
sa pangiturugan kaning sarong kagutuman pray na Pilipinas harong komunidad sa kada pagkakataon ang DSWD wadago sa pagdulnin ayuda sa parte mismo kan mga tius asin tikapong pamilya. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinagpuunan na kan Philippine Rural Development Project PRDP Regional Project Coordination Office ana proseso ana pagbilog kan Regional Agriculture and Fishery Investment Portfolio RAPIP sa sarong orientation asin na inception meeting na pinaggibo kan na nagtalikod na aldaw sa parte kan Banwaan kan Pili Camarines Sur basado ki Alua Gigi Banyaria i-plan head kan PO kan RPCO 5 obeto kan RAPIP na ibali ana provincial asin city commodity investment plans sa mga plano asin proseso kan Department of Agriculture DE gamit ang regional perspective para manda mas maraya na pagpaplano itampok iplan na specialist na si Mary Ana Kuya ana proseso mapadapit man sa RAPIP gikan na sa pag-iimbestigar asin pag-aadal kanasambit ng sitwasyon kan mga panginot na mga produkto konterya ka na mga kakulangan na sagkod ng aram kan mga datos gamit ang mga ekspertong mga makinarya. Inendorso kan Regional Core Plan Team RCPT ang swine, pili, dairy cattle, abaka asin kasaba bilang mana panginot na produkto kan Bicol natatawanin prioridad sa parte kan PRDP Skill Up SOB project kan Departamento kan Agrikultura. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal sa inot na aldaw kan implementasyon kan gun ban sarong persona tulos ang naaresto kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP. Ini ang pinagpaluwas na paayag gikan mismo sa parte kan Camp Simeon Ola sa siyudad kan Legazpi. Ipinagpaayag na sa implementation kan gun ban para man sa papag-abuton na national and local election sa maabot na bulan kan Mayo. Saro ana na kumpiskara na badil asin saro man ana na aresto. Inihuli man ka na pagbalga sa Omnibus Election Code asin na pag-imyenda kan Republic Act 7166 o ang pinag-abod na COMELEC Resolution number 10728. Ang suspect pinagbistong si alias Dave 33 anyos asin ini ana nadako pa duman sa parte kan Erosin sa probinsya kan Sorsogon kan grupo kan Municipal Police Station kan Erosin asin kan 2nd Provincial Mobile Force Company kan PNP Provincial Office kan sinambit ng probinsya. Iyan bandang alas 10 ni na pagkabanggi poon kan magsikad ana gunban. Sigun sa initial na report, ang suspect nagpaputok kanasambit ng badil ni nagkapira nga bisis na kung sain huli man kanda ipagkakairintindihan kana sa iyang agum o nag-iwal ang mag-agum. Huli kan na bagay na yan enterong nagkatarakot ang mga residente sa nasambit ng lugar na tulos man na nagpaabot nin report sa ipatura kan na pulisya. Nagresponde ang tropa kan Mobile Force Company asin nakumpiskar sa nasambit ng suspetsado. Iyo ang kalibre 45 pistola na kargado ni na magasin asin anom na live na bala asin ini ang tulos man na pigdara sa ipatura kan na pulisya. Anasambit ng suspek iyo ang pinaka-primero na nadakop kan mga autoridad sa paglapas kan Omnibus Election Code
sa paagi kan Republic Act 7166, COMELEC Resolution number 10728 o ang pinagaapod na gun ban para sa papabuton na eleksyon sa bulan kan Mayo. Ta iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, tulak nin droga na tagaduman sa Banwaan kan na Pamplona, Camarines Sur, arestado kan na mga autoridad. Buyet Padere sa detalye. Labi sa 4 million pesos ang pinading siya buwan na kumpiskar sa rong lalaking Tratambo, Pamplona, Camarines Sur sa gilibong bypass operation diyan sa Diversion Road, Concepcion, Pequeña, alas 8:15 kasubanggi. Sigon kay Police Major Joby Leonar, Police Station Commander Can Station, tuna ang suspect na si Jake, 42 anyos ang saro sa nagdadara ng dakulang bulyon ng droga igisa nagasing pagtaraid na Banwaan. Uli ka ini, minalmanan nindag pero kan suspect sa kod ng kasubanggi. Nakabakal ang sarong police in kantilad 100,000 pesos na droga sa suspect diyan sa Diversion Road. Lumana ini pigramalan kan mga autoridad. Sa body search na pinagdibo kan mga polis, nakuha pa sa posisyon ka ini, aabuton sa 600 na gramong shabu na may estimated street value na 4,080,000 pesos para sa BBS News. Boyet Pader. BBS, Basta Bareta, sigurado. Ta iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong persona ang nadukaya na mayo na nin buhay duman sa Banwaan kan Lagunoy, Camarines Sur. Napagaramad bandang alas 10:30 nin pagkaaga kasudma duman sa Sons 5, San Rafael, Lagunoy, Camarines Sur. Mantang ang biktima, iyo ana sarong nagangaran na Joy Salcido Elidisma, 60 anyo, sarong utility, asin residentes kan Zona 5, San Rafael, Lagunoy, Camarines Sur. Nagkakaigwa ni na kuaka na mga nagkaurulog na mga nyuga sa coconut plantation na pagsasadirikan sarong Nimpa o Jamar. Kaibana na ada sarupanga Anabil Frondoso i Candelaria, Josephine San Binaventura i Bertolpo, asin na Rosalie Manggampo. Gabus ka na sinambit na nga barangay, anasambit na nga persona, ana subot aksidente na ini anda na kuryente sa nasambit na nga lugar, asin na ianda sa paagiman kanda wire na pagsasadiri kan kooperatiba kanda Kasurikudus. Nagresulta tanganing ana nasambit na nga persona ana darahon sa Partido District Hospital kanda mga tauhan kan Bureau of Fire Protection, asin man kanda PNP personnel kan Lagunoy PNP na nagresponde sa nasambit na nga lugar. Alagad, di malas na ini pinagdeklarang dead on arrival o gadan na duman kan makaabot sa sinambit na nga hospital. Nagpapadagos ngunyan ang gidigibong investigasyon kan mga miyembros kan PNP duman sa Banwaan kan Lagunoy, Camarines Sur, tanganing pahiwason pa an sa indang investigasyon. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Inflation rate sa Bicol naghuros sagkod ng 2.4%. Daryl Banyas sa detalye. Nagluya ang inflation rate sa Rion Bicol sa 2.4%. Kanang talikod na bulan paghalik kay ni sa 3.2% kan Nobyembre 2024. Mantangan average na inflation rate sa taon 2024 na record man sa 3.5% na mas sa baba kan taon 2023 na may average inflation rate na 5.9%. Na record man kan ayon siya na ang Sorsogon iyo ang mantinidong may pinakababa sa 1.4%. Nagluluwas man sa datos kan Philippine Statistics Authority digdi sa Bicol na sa anong na probinsya digdi sa Rion ang mas bati ang may pinakahalangkaw na inflation sa 3.5%, mantangan Albay 2.7%, Catanduanes 3.1%, at silang Camarines Sur 2.1%, at man ang Camarines Norte na iguang 2.3%. Sigon sa statistical specialist kana PSA digdi sa Bicol na si Reymer Hilia, ipigo konektar nindaan pagluya sa pagkakan asin manan alcoholic beverages
na may nasa 2.9% kan Disyembre, paghali kaini sa 4.4% kan Nobyembre. Sabi pa sa informasyon na nag-ambag man sa paghuros saan paharong, tubig, kuryente, gas at iba pang fuel na may maluyaman na paglangkaw kan taon na nasa 0.7% kan Disyembre, paghali kaini sa 2% na annual increment sa nagtalikod na bulan. Ang mayor na commodity group na nag-aambag sa inflation kan Disyembre, iyo ang pagakan, asin man ang bado, siring man sapatos, personal care, asin man miscellaneous goods and services kaini. Dagdag na bareta sa Lado Lokal Daryl Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, duwang para bariwas nin droga dakop sa naga, bus o kaisminda sa detalye. Paan nadagdaga na parenta sa illegal na droga, rata sa kamot kan mga autoridad anda duwang tulak ng droga sa ginipong bypass operation. Alauna 35 nin o 32 nin na pagkahapon kasugma andyan sa Zona 7, Jali Neighborhood, Barangay Santa Cruz sa Naga City na kung saan anak mga suspect biniso sa pangarang sinda alias sa Chuji 41 sa anyos, residente kan Zona 1 San Isidro, Pamplona, Camarines Sur. Kaibanan kaini sa sa transaksyon sa illegal na droga sinda Joselito alias Joselito 32 anyos, sarong vendor, residente kan Zona 5 Triangulo, Naga City. Antuwa para sa nasa kustodiya kan substation number 1 an PNP sa Panginoti Police Major Ray Alvarez. Kaibanan an City Drug Enforcement Unit Naga City Intelligence Division PDEA Region 5 PDEA Naga City na ipinagkasana sa bitan ng bypass operation na dahil nakapalag ang duwang suspect kan sarong asset kan na PNP ang nagbakal ni sarong plastic sa siya karibay kan 500 peso bill. Ang kan magka-positibo pinagkapkapan pa ang duwa nangakuan pa nin 4 pirasong plastic sa siya pinagtutudan igwa kan illegal na droga ana duwan suspect yaw nangunyan sa kusuriya kan PNP asin maato maning kasong pagbalgar kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dagdag na bareta sa lado lokal, Karismanda, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, ginibusan naman kan DSWD ang sindang trabaho asin kung ano ang tama sa pag-raid sa Gibo Cooperative sa Concepcion Grande, Naga City na yao na nakatago ana mga food packs na itinao kan DSWD para kay Congressman Gabi Bordado kan 3rd District kan Camarines Sur nakuta na para sa relief operation kan mga biktima nin kalamidad sa Naga asin 3rd District kan Camarines Sur. Ini base sa Memorandum Circular number 24 series of 2024 kinakaipuan maidispatsa o maitaw sa mga apektadong pamilya sa laog nin 7 aldaw para man mapakinabangan bilang mga pagkakan kan mga apektadong mga pamilya. Pero dahil ini naitaw kan opisina ni Bordado sa laog nin 7 aldaw asin pinagtago-tago sana sa sarong bodega dyan sa Concepcion Grande, Naga City. Sabi kan DSWD, sinusuratan ninda kung dai na itaw ang relief sa laog nin 7 aldaw. Asin kung dai pa ini na i-distribuer kinukuha ninda asin sinda na mismo ana minatao sa mga resipyente. Arog kan ginibo ninda sa mga food packs na itinao kay Bordado na itinago sa Gibo Cooperative kan Concepcion Grande, Naga City. Inikinua kan DSWD asin sinda mismo ang namudbod sa mga resipyente digdi sa laog kan Naga. Uya si Direktora Norma Laurio kan DSWD Bicol. Ganito na lang po ano. I don't want to elaborate further on that issue. Pero siguro naman, alam nyo naman po siguro yung nangyaring verification. Kaya lang siyempre, panahon po ngayon ng eleksyon, ayaw po nating magbigay ng mga pangalan, especially mga officials po natin. Baka siyempre ma-misinterpret po tayo. Alam nyo naman siyempre yung DSWD, we see to it that we maintain the agencies being an apolitical agency. So, again,
yung pong nangyari dyan sa Naga City noong nakaraang linggo, ginawa lamang po ng DSWD ang nararapat in accordance with our Memorandum Circular number 24, Series of 2024, kung saan alam niyo naman po siguro mapapaloob sa memo circular na ito na yung pong nire-request ng ating mga partner agencies, elected officials na mga food packs as augmentation dito po sa mga affected ng anumang kalamidad, right there and then kailangan po nilang mai-distribute yan within 7 days para po siyempre ay mapakinabangan at sabi pa nga maging pagkain siyempre ng mga apektadong pamilya, lalong-lalo na pag may mga sama ng panahon na dumarating dito po sa atin. Yes, of course, alam po ninyo, ganito po yun. 7 days after na hindi po nila na-distribute, sinusulatan po natin yan ng DSWD. Pero kasi alam niyo naman po siguro, ano ba yung dahilan kung bakit nagre-request yung ating mga partner agencies, yung ating mga local government officials ng augmentation in terms of food and non-food items. Siyempre, maipamahagi agad-agad sa mga apektadong pamilya. So, 7 days after na hindi pa po naibibigay, ay nire-remind po natin yung mga requesting party. And halimbawa, after reminding them, hindi pa rin po naibigay sa hindi malamang dahilan, tayo naman po sa DSWD, tayo po mismo ang nagdi-distribute in coordination siyempre sa kanilang mga staff. So nakita mo nyo naman po siguro yung nangyari, ang DSWD po mismo ang nag-distribute ng nabanggit na mga family food packs doon po sa mga identified na mga residente po na apektado itong sama ng panahon. Naibigay. Artiyan ka na mga pahayag ni Direktor Norman Laurio kan DSWD Bicol. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Kapitana Buntili kan Dalupaon Pasakaw nagpasalamat sa LGU Pasakaw sa pagdaranin food packs sa Saindang Barangay. Mike Gravito sa detalye. Nagapaabot ni labi-labi nga pagpapasalamat asin mada kaugmahan si Pudong Barangay Baria Elena Buntili kan Barangay Dalupaon Sabado dito Pasakaw, Camarines Sur sa lokal na gobyerno kay Pasakaw sa pamamayo ng Alkalde George Bengua maging kay board member Ninyatay ko asin man kay board member Mulo Hernandez matapos na mangini ang magpasiring sa Indag Barangay daw na nga ni matindi na pagbagunas kanuran makusog an duros asin man mahalas an tinampo an mga ini anday na pungulan ang aning magbordahe magdara din mga food packs sa Indag Barangay kasudma kan magkatripon ang nasa 1,230 na mga pamilya sa barangay Kumagkot kada ng bita ng barangay tangani sa baton ang mga opisyal kan bada di Pasakaw dara ang mga food packs na pinagataw ika na sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang siring na mga bagay ang pinagapasalamat man rugma kan mga lolo asin mga lola na nagapasiring pa sa okasyon asin kan mga parasira na nakakamatingon yan ni na matinding pagtios ni nulita daw para panusubot pirmihan sinda na nagigirumduman kan lokal na gobyerno matawanan nin mga kaparehong asistansya o ayuda para sa serbisyo publiko si Mike Gravito. Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Papang detalyes kan mga barata sa lado lokal, December 16, 2024, na i-distribuer kan DSWD sa opisina ni Bordado ang mga food packs. Sigun ki Direktora Laurio kan DSWD, sa pakikipagulay ninda sa mga staff na ni Bordado, dahil naitawan relief sa kadakol-dakol na mga rasunis na gustong ipaabot kan mga personay ni Bordado na daiman sinasabi ka na opisyal alagad daiman ini pinagauyunan kan DSWD kaya ma-issue man giraray sinda
kan pinagaapod na Notice of Violation kay Bordado basado sa Memorandum Circular 24/2024 na pigbalga ni Bordado asin ini ana ipapadara kay Bordado kung sain na pigpipreparar ng unyan kan local legal office kan DSWD and Memorandum Circular 2024 section na ay paragraph F and distribution of family food packs and pigbalga kan opisina ni Bordado na dapat maitautulos an augmentation food packs para sa mga biktima ng kalamidad. Matapos na ni resibihon dapat sa laog ning 7 aldaw na idispatsa na. Uya si Direktor Norman Laurio kan DSWD. Ang importante po, sabi ko nga po sa inyo kanina, ginawa po ng DSWD in coordination with the authorities kung ano po yung nararapat. Other than that, I don't want to elaborate further. If I'm not mistaken, mga December 16 pa po yun na ibigay upon the request of yung pong nabanggit na opisyal. December 16, 2024. Nakausap naman po natin yung kanyang team and hindi po kaagad-agad daw na ibigay because of so many reasons. But again, magbibigay po tayo ng tinatawag. I think piniprepare na po ng ating lawyers yung notice of violation at ibibigay po natin yon doon sa nabanggit na opisyal. Kagaya po ng sinabi ko po sa inyo kanina, yung pong Memorandum Circular number 24 series of 2024 section I, paragraph F, dun po sa distribution ng ating family food packs. Na ibig sabihin, pag augmentation, kagad-agad po na kailangan ma-distribute yan. Kasi dalawa po, para po sa kalaman ng lahat, dalawa pong klase yung pagbibigay po natin ng food packs sa ating mga local government units. Yung una, yan po yan. Yung augmentation, just in case na may disaster, tinatamaan po ng anumang kalamidad, yung isang lokal na pamahalaan or other units, nagpo-provide po tayo ng augmentation ng non-food and non-food items. Ibig sabihin, within pag naibigay po natin from the SWD warehouse natin, sa loob po ng isang linggo, kagaya ng sinabi ko po sa inyo kanina, dapat maibigay po yan. Yung isa naman po, yung pong tinatawag na RPA, Relief Prepositioning Agreement. Mayroon pong MOA yan na pinipirmahan between a particular official, LGU, or other partners and the DSWD. Ibig sabihin, pwede po silang mag-stockpile ng food packs para just in case may kalamidad na tumama po sa nabanggit na lugar, kaagad-agad po na makapagbigay po sila ng pagkain para sa mga apektadong mga pamilya. So, magkaiba po yan na tinatawag na two ways na pagpuprovide po natin ng family food packs. Si Direktor Norman Laurio kan DSWD. Pinagpaig pa ni Direktor Laurio kan DSWD na basado sa guidelines as in policy kinakaipuan na ang mga reliefs o food packs na ali sa DSWD dapat ini tinatambak sana sa budiga na pagsasadiri kan gobyerno asin sa ibang mga opisyal kan gobyerno kinakaipuan ipaaram sa DSWD kung sain iniibubugtak. Alagad pigpayag kani na dapat sa laog sana nin 7 aldaw base sa guidelines ini dapat na maitautulos kaya daina subuot kay puan panin budiga para itambak o itago ang mga food packs. Uya si Direktor Norman Laurio kan DSWD. Well, batay po sa ating guidelines and policies, halimbawa LGU, doon po i-imbak yan sa kanilang warehouse ng local government unit. Halimbawa, sa iba naman pong opisyal, kailangan i-notify po sa atin kung anong warehouse po ang paglalagyan nila ng nabanggit na mga food packs. Pero balikan po natin yung sinabi ko kanina na bakit po na sa loob po ng isang linggo upon pag-pick up po or pag-deliver ng ating food packs mula sa ating warehouse, kailangan po may distribute siya kagad. So, ibig sabihin, hindi na po kailangan na ilagay pa po siya sa isang warehouse. Yes, kailangan i-dispose po kagad yan. Or kung ilagay man siya sa isang
warehouse na halimbawa, local government unit, hindi naman po natin binibigyan yan o hindi naman po tayo nagpipirma ng relief repositioning agreement kung wala po silang identified na warehouse ang isang LGU. Bago po natin ma-approve na dyan ilagay yung food packs, ini-inspection po muna yan ng ating mga DRMD personnel, Disaster and Response Management Division. Kung siya po ay yung warehouse po na yan ay naayon sa specification na itinatakda ng ating guidelines. So ganun po yan. Hindi po basta-basta po pwede tayo maglagay ng warehouse kung saan-saan lang dyan. Kasi ang sinisiguro po natin na hindi po aanayin, kumbaga, hindi po lalanggamin, hindi po masisira yung ating food packs kapag dispose po natin sa ating mga kababayan, that is fit for human consumption. Dahil siyempre pag labas po niyan dito sa warehouse natin sa region, talagang safe and fit for human consumption po yung mga pagkain. Party pa yan kan mga paayag ni Direktor Norman Laurio. Pipreparar na ngunyan kan legal office kan DSWD ana surat o kaso na ipapadara ki Bordado sa pagbalga kan Memorandum Circular 24/2024 Section I Paragraph F o an distribution of family food packs. Puon ngunya na aldaw o kundaiman sa masunod na simana ipaparesibi na sa opisina ni Bordado ang nasambit ng kaso. Huli kani, posibleng an opisina ni Bordado dai na makaresibinin anuman na ayuda o food packs o relief hali sa opisina kan DSWD. Oya pa si Direktor Norma Laurio. Piniprepare lang po ng ating mga legal officers dito sa region. Maybe anytime today or tomorrow. Alam po ninyo, sabihin natin na itong memorandum circular, hindi naman po ito, sabi pa nga kagaya ng mga criminal violations, pero ang isa sa mga sanction po dito ay posibleng maapektuhan yung pong mga future na pag-request ng nabanggit na mga officials o kung sino man na nag-violate dito sa MC po natin. So pwede pong maapektuhan yan yung kanilang mga future requests. So ganun po yan. Ibig sabihin, pag na-found out po ng ating legal team dito na talagang mayroon pong tinatawag na violation, may mga sanctions po tayo na ipinapataw dyan. Arti pa yan kan mga pahayag ni Direktor Norman Laurio kan DSWD. Mga tugang iyanan ka teripunan kan mga barata alas 7. Sa pangarang kan mga bilog na tropa asin man sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis, Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Jonel Cuba Mabalos kan sa inong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.